kaya't simulan na ninyo ang pagsakop sa lupain niya. At sa bersikulo 34 naman ng kabanatang ito ay sinabi ni Moises, nasakop natin ang kanyang mga lungsod, giniba natin ang mga ito at walang itinirang buhay, isa man sa mga taga roon. Walang itinirang buhay, no? Kung maaalala ninyo, no, yung history na lang, no? Ito yung hindi ko yun lang ang mga bagay, isa sa mga bagay na hindi ko magustuhan, hindi ko talaga nagustuhan, no? Yung panahon ng Roman Empire, no? Pupunta sila sa isang bansa, sasakupin nila yon, tapos pagpapapaslangin nila lahat na nandun, tapos in the name of God, for the glory of God. Nakalagay sa nagko-contradict na doon sa sa 10 utos, 'di ba? Yung huwag kang papatay. Doon nagko-contradict na mga utol. Yun ang hindi ko lubusang maunawaan, na pupunta kayo sa isang lugar, sasakupin ninyo, tapos papaslangin nyo lahat ng hindi sasang-ayon, magbabago, magpapalit ng paniniwala. Doon pa lang mali na. Sa akin, mali na yun. Okay? Pero yun yung dahilan kung bakit lumawak ang Christianity. At isa rin nun siyata sa mga dahilan, kung hindi ako nagkakamali, kung bakit nawatak-watak, no? Christians. Okay? So all Catholics are Christians, but not all Christians are Catholic. Diba? Sobrang daming sangay o sect na ng Christianity. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong next topic natin ngayon, mga utol, ay medyo sensitibo. Dahil na rin may kaugnayan ito sa relihiyon at sa nangyayari sa Israel at sa Palestine, mga utol, dahil napakarami ding nagsasabing mga tao na itong pangyayari o away o sigalot ng Palestine at Israel ay may kinalaman sa relihiyon o sa Biblia noon pa. Okay mga utol, so yan ang ating aalamin mula kay Solidong Kaalaman. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video, pero bago tayo magsimula, gusto ko lamang linawin sa ating lahat na wala po tayong sisiraang relihiyon at paniniwala. Intact po ang paniniwala ninyo at irene-respeto ko po yun, yung bawat paniniwala ng bawat tao. Okay? So malinaw yan mga utol, game na. Ikaw ba ay isang Kristiyano at nahihiwagaan sa mga mensahe mula sa Deuteronomio, partikular na sa Kabanata 20, versikulo 10 hanggang 18? Maaari mo kasing mapansin ang mga talata sa kabanatang ito kung saan ito ay tinuturing na utos mula sa Diyos upang wasakin ang mga tribo at naninirahan sa lupain ng Canaan tulad ng Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Kaya't malamang sa malamang ay maraming Kristiyano ang napapaisip, ganito nga ba kasama ang Diyos? Sa videong ito ay papaliwanag natin kung bakit humantong sa nakakakilabot na desisyong ito ang utos ng Diyos sa mga tao. At ayon nga sa Kabanata 20 ng Deuteronomio, versikulo 10 hanggang 15, bago ninyo salakayin ang isang lunsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lunsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kubkubin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Bihagin ninyo ang mga babae at ang mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha. Para sa inyo ang mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo. Dito nga ay mapapansin natin ang galit ng Diyos mula sa kanyang mensahe na ipinaaabot kay Moises upang iparating naman sa mga Israelita, kung saan ay pinapapatay ng Diyos ang lahat ng kalalakihan sa mga lungsod na malayo sa kanila. At bago natin alamin ang dahilan ng galit na ito ng Diyos, ay itutuloy naman natin ang mas nakakakilabot na utos sa bersikulo naman ng 16 hanggang 18 ng kabanatang ito. Basically, yan yung nangyayari, no, mga utol. Especially nung panahon ng Roman Empire, no, mga utol, no. In the name of God, no, sinasakop nila yung mga lupain. Marami, napakarami. Alam naman natin na isa sa pinakamalakas na imperyong nabuo ang Roman Empire. So, pupunta sila sa isang lugar, gagawin nilang Kristiyano yung lahat, no. Kung hindi man, alam nyo na kung ano nangyari, kung alam nyo yung history. Kahit dito sa Pilipinas,
Yan yung ginawa ng mga conquistador, no? Ni La Magellan, no? Na kinonvert tayo sa Christianity. So, ayan ay mula sa Biblia, mga utol. So, anong masasabi nyo dyan? Parang ano yun, no? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. Mamaya na yun. Dito ay sinabi ni Moises ang mensahe mula sa Diyos. Ngunit sa mga lungsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay. Lipulin ninyo ang mga Hetio, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ganito'y makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh. At dito nga ay talaga namang mas nakakakilabot pa ang utos ng Diyos sa mga Israelita para sa lupaing nais ipagkaloob sa kanila. Dahil kung sa malalayong lungsod ay kalalakihan lamang ang ipinapapatay ng Diyos sa mga Israelita, ay kinakailangan namang walang ititirang buhay sa mga ito sa lupaing ipinagkakaloob sa kanila. Pero bakit nga ba ganoon na lamang ang pagkamuhi ng Diyos sa mga taong naninirahan noon sa lupain ng Canaan? Hihirapan ako magkomento dito. Dahil mga utol, syempre, yung paniniwala kasi ng ibang tao, ng ilang tao sa relihiyon, yung iba talaga masyadong madiin. Ako po ay walang relihiyon. Okay? Ako po ay binautismuhan sa simbahang Katolika. Pero nung ako'y nagkaroon ng isip, ako po ay tumiwalag na sa kahit anong relihiyon. Pero ako po ay naniniwala pa rin sa Diyos. May Diyos pa rin ako na pinaniniwalaan, ngunit wala na po akong pinaniniwalaang religion for some reason. Okay? At sana igalang nyo yun sa akin at isa sa mga rason kung bakit wala akong relihiyon eh dahil palagay ko, ito po'y sarili kong opinion, sana igalang ninyo. Palagay ko, isa ang relihiyon sa dahilan kung bakit wala tayong kapayapaan. Dahil sa pagkakaiba-iba ng ating paniniwala. Papayag siguro ako na maging one religion sa buong mundo. Yan ang pinakamaganda mangyayari at palagay ko isa yun sa mga pero yun, isa yun sa mga reason no? Kasi tayo'y napagbubuklod o napaghihiwalay-hiwalay ng kasakiman at ng paniniwala. Yan ang aking teorya o aking basically yung pinaniniwalaan ko. Kaya tayo nagkakatalo-talo dahil magkakaiba tayo ng paniniwala, partikular sa relihiyon. Yun yung isa sa mga dahilan. Tingnan nyo yung utos, mga utol. Parang hindi Diyos yung nag-uutos. Patayin yung ibang tao na hindi maniniwala. Parang hindi rin naman kaaya-aya. Okay? So sa ibang religion ba, palagay nyo may ganyan din? Hindi ko rin po alam kasi. So mga utol, pero ano no? Ang hirap lang isipin. Pero legit na nasa Bible po yan. Wala pong pwedeng masabi dyan kasi pwede kong masagasaan ang inyong paniniwala. Pero kung titingnan mo, yung babasihan mo yung tama at mali, hindi ba natin kaya mag-coexist sa isa't isa? Kailangan natin lipulin yung Tapos ito yung mula sa utusan o ito talagang sinulat lamang ng tao. Ginawa lamang nila yung mga part na yan. Hindi ko sinasabing lahat. Pero para lamang madomina ang buong mundo. Kasi pwede yun, mga utol, no? Yung maligaw tayo dahil sa blind faith. Pwede tayong maligaw dyan. Hindi ko po sinisira ang inyong paniniwala, ha? Pero pwedeng mangyari yun. Dahil sa blind faith, naliligaw tayo. Okay? So, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Tuloy na muna natin. Lalong-lalo na sa mga unang grupo o tribo ng mga Amoreo, kung saan ang isang sinaunang lungsod na tinatawag na Gezer na matatagpuan sa rehiyong ito ay unang pinagharian ng grupo o tribo ng Amoreo na nanatiling pinakamarami at pinakamalakas na pangkat sa rehiyong ito. Gayunpaman taong 1200 BC ay tuluyan nang natapos ang pahina ng kwento ng tribong ito sa kasaysayan. At kung ating babasahin ang Kabanata 15 sa Aklat ng Genesis, versikulo 12 hanggang 16, ay malalaman natin na binigyan pa ng Diyos ng pagkakataon ng mga Amoreo upang magsisi sa mga kasalanan nito, kung kaya't naghintay pa ito ng 4 na henerasyon bago nito tuluyang parusahan ng mga Amoreo. Nakalaunan ay naipakalat pa ang masamang gawain nito, kaya't mas maraming lahi pa o grupo ng mga tribo ang ipinapatay ng Diyos sa lugar na ito. At ayon nga sa kabanatang ito, nang lumubog na ang araw,
Nakatulog ng mahimbing si Abram at nilukban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salin lahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna parurusahan ang mga Amoreyo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasalanan. Kaya naman makalipas nga ang mahigit 400 taon ay pinabalik nga ng Diyos sa mga salin lahi ng anak at apo ni Abram sa lupaing ito, kung saan nagsimula ang parusa ng Diyos sa mga Amoreyo noong panahon na ni Moises. At ito ay mababasa natin sa Kabanata 2 ng Deuteronomio, versikulo 24. At doon ay sinabi ni Yahweh, magpatuloy kayo, tumawid kayo sa ilog Arnon, mabibihag ninyo si Sihon, ang hari ng mga Amoreyo sa Hesbon, at masasakop ninyo ang kanyang lupain, kaya't simulan na ninyo ang pagsakop sa lupain niya. At sa versikulo 34 naman ng kabanatang ito ay sinabi ni Moises, nasakop natin ang kanyang mga lungsod, giniba natin ang mga ito, at walang itinirang buhay, isa man sa mga taga roon. Walang itinirang buhay, no? Kung maaalala ninyo, no, yung history na lang, no? Ito yung hindi ko yun lang ang mga bagay, isa sa mga bagay na hindi ko magustuhan, hindi ko talaga nagustuhan, no? Yung panahon ng Roman Empire, no? Pupunta sila sa isang bansa, sasakupin nila yon, tapos pagpapapaslangin nila lahat na nandun, tapos in the name of God, for the glory of God. Nakalagay sa nagko-contradict na doon sa sa 10 utos, 'di ba? Yung huwag kang papatay. Doon nagko-contradict na mga utol. Yun ang hindi ko lubusang maunawaan, na pupunta kayo sa isang lugar, sasakupin ninyo, tapos papaslangin nyo lahat ng hindi sasang-ayon, magbabago, magpapalit ng paniniwala. Doon pa lang mali na. Sa akin, mali na yun. Okay? Pero yun yung dahilan kung bakit lumawak ang Christianity. At isa rin na yata sa mga dahilan, kung hindi ako nagkakamali, kung bakit nawatak-watak, no? Christians. Okay? So all Catholics are Christians, but not all Christians are Catholic. 'Di ba? Sobrang daming sangay o sect na ng Christianity. Okay? So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Ang hirap sa totoo lamang. Ito yung isa sa pinakamabigat na discussion, yung religion. Yan, mga utol. Isa talaga to sa walang katapusang debate ng bawat tao, dahil tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. Gaya ng sabi ko sa intro, kailangan nating igalang yung paniniwala ng bawat isa, nang sa ganon hindi tayo magtalo-talo. Dahil yun na nga, yung number 1 o isa sa mga mabibigat na dahilan kung bakit kahit lahat ng tao sa buong mundo ay gusto ng kapayapaan, ngunit hindi nakakamit dahil nga sa pag-iiba-iba ng paniniwala. Okay? Dahil hindi naggagalangan ang kanya-kanyang paniniwala. Ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Hoy, huwag kayong magtalo-talo. May kanya-kanya tayong opinion sa buhay natin. Pa-comment dyan. At dito nga nagtapos ang pahina ng kwento ng mga Amoreyo. Kabilang na ang ilang lahi na ninirahan dito bago pa ito nakubkob ng mga Israelita. Pero ang malaking katanungan ngayon dito ay ano ang ikinagalit ng Diyos sa mga ito upang utusan si Moises at ang mga Israelita na tapusin ang lahat ng buhay na naririto. Ito ay mababasa natin sa Kabanata 12 ng Deuteronomio, versikulo 31, kung saan ay sinabi ng Diyos, huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. Dito ay malinaw na ang naging kasalanan ng mga Amorites sa Diyos ay ang pagsamba nito sa mga Diyos-Diyosan, kabilang na ang pagsusunog ng mga ito sa kanilang mga sariling anak bilang alay sa kanilang Diyos-Diyosan. At ang isa sa mga makapagpapatunay ng nasusulat na ito sa Biblia ay si Robert Alexander Stewart Macalister, isang Irish archaeologist na noon ay nagsagawa ng excavation sa sinaunang Gezer noong 1902 na ngayon ay tinatawag ng Israeli National Park. At dito nga ay natuklasan nila ang tinatawag na Bama, na sa salitang Hebrew, ito ay ang mataas na bahagi ng rehiyon na ginagawang sambahan ng mga Amorites at Canaanites. At dito ay nakahilera ang malalaking istruktura ng bato na sinasamba ng mga ito, at sa gitna nito ay makikita ang isang balon kung saan dito ay natagpuan ang ilang katawan ng mga sanggol
na pinaniniwalaang sinunog at pinaniniwalaang bahagi ng kanilang ritual para sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya't malinaw ang sinabi ng Panginoon sa Biblia na ang mga taong kanyang ipinalupig ay masasamang tao na kung nangibabaw ang impluwensya sa mga anak at inapo ni Abraham sa kalaunan ay tinatawag ng mga Israelita ay maaaring mas masalimuot pa ang naging pamumuhay ng mas maraming tao noon at malamang ay ibang-iba ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Pero noon pa man mga utol, no? Noon pa man talaga, no? Kahit noong unang panahon, nung hindi pa civilized, no? Stone Age, yung mga tribesmen pa. Eh, may kanya-kanya na talagang paniniwala ang mga bawat tribo, di ba? So, sobrang tagal na yan, as old as the earth, no? Yung mga paniniwala ng mga tribo. At yun ay nag-goes on through generations. Yun yung naging dahilan, no? Yun yung mga naging dahilan. Tapos nagsibulan na yun, itong mga religion. Doon na nagsimula yung pagkubkub ng bawat at pagpapalawak ng mga relihiyon at paniniwala ng bawat isa. So, kanya-kanya ng paglawak, no? Hinduism, Buddhism, Taoism, Christianity, Islam, and goes on and goes on. Sobrang dami na. Pero yun yung mga major, no? Okay, mga utol? So, ano masasabi nyo dyan? Yung mga sinaunang tao, ganyan talaga sila sumamba. Pero yung, di ba, sinusunog yung baby. Pero meron din sa Bible, no? I guess Abraham nga, no? Yung pinaano yung anak niya, yung iaalay. So, hindi ko na po kabisado, pero alam ko may ganun din. Pero hindi yata nangyari. Paki-comment na lang ang inyong mga nalalaman at opinyon. Tuloy na natin. At para naman sa ating mga kaibigan na Muslim, maging ang Panginoon na si Allah ay pinahintulutan ng kanyang mga tagasunod na pumatay ng mga tao. Gayunpaman katulad ng Diyos ng mga Kristiyano, maging si Allah ay may katwiran sa kanyang utos na ito. At ito ay mababasa natin sa Surah Al-Baqarah 191 kung saan dito ay sinabi niya, at inyong patayin sila, saan man sila inyong matagpuan, at inyong itaboy sila kung saan kayo ay kanilang itinaboy, sapagkat ang kawalan ng pananampalataya ay higit na masama sa pagpatay, at sila ay huwag ninyong labanan sa banal na bahay dalanginan, maliban na sila ay manguna, na kayo ay labanan, datapwat kung kayo ay lusubin nila, sila ay inyong patayin. Ito ang kabayaran ng walang pananampalataya. Ito ay nangangahulugan lamang na pinapayagan ni Allah ang pagpatay kung ang kanyang mga tagasunod ay pinalalayas at kung ang kanilang kaaway lamang ang mauuna na labanan sila. Kaya't masasabi kong parehas lamang ang Diyos ng Kristiyano at Muslim na makatwiran pagdating sa utos na ito, dahil ang mga Muslim ay hindi naman sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang Diyos ng Kristiyano ay pinapapatay lamang naman ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa pag-aalay ng mga ito sa kanilang mga anak, sa kanilang sinasamba, at ito ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos at kahit sa ordinaryong tao. Kaya't ang utos ni Allah ay pagtatanggol lamang laban sa lahat ng kumakalaban sa kanila, at maging ang Diyos ng Kristiyano ay nilipol lamang ang pinakamasasamang tao noon na kalaunan ay patuloy pa ring sumibol. Kaya't isinugo nito ang kanyang anak na si Jesus upang imbis na muli nitong lipulin ang lahi ng makasalanan, ay tinubos na lang ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan. Subalit matapos ang napakahabang panahon, ang mga tao ay patuloy pa ring nagiging makasalanan, kaya't walang nakaalam kung kailan muling magpaparusa ang Diyos o kung kailan darating ang susunod na manunubos. Ano masasabi nyo dyan mga utol? Pero ako dahil naniniwala akong may Diyos, feeling ko, no, sa bawat religion may yung Diyos na pinatutungkulan natin ay isa. Pero sa ibang religion kasi ang dami nilang God, no? Dami nilang God. Ako kasi isa lamang pinaniniwala ako pero wala ako religion. Anyway, iba-iba lamang ng katawagan, malamang iisa lang naman natin ang ating pinatutungkulan at sinasampalataya. So, bakit? Sa mga kautusan? Sino ba gumawa ng mga kautusan na yun? Well, anyway, pa-comment ang inyong opinion. Ulitin ko mga utol, wala po akong plano na kahit anong siraan o kontrahin ang inyong paniniwala. Free po tayo para doon. So, i-comment na lang. Tingin nyo, yan ba yung dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pag-ubos sa mga unang tao sa kasalukuyang Israel? Pa-comment mga utol. Maraming salamat kay solidong kaalaman. Nahirapan ako mag-react dito. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless.
Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.